Pakinggan po ninyo itong balitang ito na nakuha ng GMA News, ay isa po sa mga respetadong news organization network dito sa ating bansa. Sa sinasabing di umano is sagot, naging paliwanag ni Vice President Sara Duterte doon sa mga article of impeachment na kanyang kakaharaping kaso sa gagawing trial sa Senado. Pakinggan po ninyo ito. GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Sa dokumentong may petsang May 25, 2026, isa-isang sinagot ni Duterte ang mga articles of impeachment ng prosekusyon laban sa kanya. Sa umunay bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sinabing ito raw ay freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag bilang pagpapakita ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Protektado daw ng konstitusyon di lamang ang mga pahayag na magandang pakinggan, kundi pati yung nakakasakit, nakakagulat o nakakabahala. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinontratang assassin para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker. Iginit ni Duterte na wala raw pagbabanta dahil sinagot lamang niya ang tanong ng reporter ukol sa umuning operasyon laban sa pamilya Duterte. Sa aligasyon naman ng prosekusyon na hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita, pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos, bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinumite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng vice-presidente para palubuhin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw. Sa aligasyon namang nasa 6.7 billion pesos ang transaksyon sa account ng mag-asawang Duterte mula taong 2007 hanggang 2024. Dagdag niya, labag daw sa batas ang pagsasapubliko ng report na ito ng Anti-Money Laundering Council at hindi raw ito dapat ginagamit. Lalabanan daw nila ito sa tamang panahon. Sa inilabas namang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umuning mga transaksyon na may kinalaman sa droga, sinabi ni Duterte na mga dokumento, kung totoo man daw mga ito, ay labag sa Bank Secrecy Law at hindi maaaring gamitin sa korte. Tungkol naman sa umunay pagwawaldas ng bise sa lampas 600 milyong pisong confidential funds, matatandang sinabi na nagpakilalang malapit kay Duterte na si Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Tugon dito ng bise, inamin na mismo ni Madriaga na may galit lamang ito kay Duterte dahil hindi siya tinulungan ng makulong ito para sa kidnap for ransom. Wala rin daw pruweba na personal na nakinabang si Duterte. Regular daw ang release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw final ang mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Tungkol naman sa umuni panunuhol at korupsyon sa Department of Education, sinabi ni Duterte na biguraw ipakita na galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluensyahan ang procurement process sa DepEd. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil kapos ito sa hinihingi ng konstitusyon para sa isang impeachment proceeding. Ang palitang ito ng mga aligasyon at Ayan, thank you sa GMA News 7 sa balitang yan. So sinagot halos isa-isa. Lalo na yung threat, destabilization at yung parang korupsyon o ill-gotten wealth. Okay, so tingnan natin. Yun pala ang naging basihan na kung bakit napag-usapan itong mga nakaraang ilang araw na merong kahilingan umano na dapat ay i-dismiss yung kaso ayon sa grupo ng defense team ni Sara Duterte dahil yun ganun ang kailang paniniwala. Karapatan sa pagpapahayag ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Wow, iba yata yun Maniniwala ba kayo ron? Freedom of expression lang daw po yung ganong pananalita. Buhay ng Pangulo yan Hindi naman buhay yan pasintabi na ng isang driver. Hindi naman yan buhay pasintabi na sa isang vendors.
kahit na anong level, kalagayan ng buhay ng tao, pag yan pinag-uusapan ay buhay nila, yun po ay krimen, yun ay labag sa batas, ang pagbabanta, pag-uutos para kunin ang buhay ng kahit sino. Ito, presidente. Freedom of expression ba yun? Karapatan ba yun ng pamamahayag at pagsasalita na mag-utos sa buhay ng may buhay? Lalo na sa Pangulo, First Lady, at noon ay dating speaker. Wow! Katanggap-tanggap kaya yun? Kayo, naniniwala ba kayo sa ganon? Ako medyo nagugulat ako dyan sa depensa niyan. Kasi kung magiging normal na lang ang ganyan, o parang karapatan na lang sa pagsasalita yung ganyan, abay napakasamang president niyan. Baka gayahin ng kabataan yan. Sabihin nila yung vice president nagsabi at nag-utos na kunin ang buhay ng presidente, yung pala'y karapatan niya. O di karapatan ko rin sabihin ito nung mga pangkaraniwan tao. Baka gayahin yan. Yun ang masamang president. Yun ang dapat hindi payagan. Kaya kayong mga senator judges, kayong mga prosecutors, tayong mga mamayang Pilipino, tatanggapin ba natin yung ganyang argumento? Freedom of expression, karapatan sa pagpapahayag, ang pagbabanta sa buhay. Wow! My goodness! Lord, save the Philippines. Lord, isave nyo ang buhay ng Pangulo at ng bawat Pilipino. Kasi hindi po tama talaga yung ganun. Freedom of expression. Freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly. Iba yun eh. Karapatan yun sa ilalim ng saligang batas. Pero may mga limitasyon yun. Pag ikaw ba pinayagang mag-rally, mag-assembly, o magsalita, wala ka ng pananagutan sa batas. Sabay hindi. Pag ikaw ay nagsalita, nagtipon-tipon kayo, tapos ang dating ay may pagkasedisyon, nagsalita at nagtipon-tipon kayo sa pagpapabagsak sa gobyerno, yan ay sedisyon. Yan ay labag sa batas. May pananagutan. Diba? Ganun yun eh. Hindi ibig sabihin, binigyan ka ng karapatan, gagawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin at hindi ka pwedeng balikan. Aba, yan ang inyong malaking pagkakamali sa aking personal na pananaw. Mali yan. Lagi kong sinasabi ng araw pa, may limitasyon ng demokrasya, may limitasyon ang pananalita at pagrarally, pag-assembly. Pag yan ay hindi nyo binigyan ng limitasyon, meron kayong lalabaging batas at yun ay pananagutan. Hindi kumukarapatan nyo magsalita kahit pagpatay, pagkuha sa buhay ng may buhay. Gusto nyo normal lang, karapatan yun. Ang pagbabanta ay krimen. Pag nangyari, lalong krimen. Buhay ng Pangulo ang pinag-uusapan. National security yan. Threat sa national security ng bansa. Pag buhay ng Pangulo ang pinag-uusapan. Hindi nyo alam yon? Ay, naku. Ano inyong masasabi dyan? Argumento at komentong pakikinabangan. Huwag personal ha. Kasi pag personal lang inyong komento, wala namang makakukuhang kabutihan yan. Baka magaya kayo sa mahilig magpamana ng mali. Gumawa ng president na delikado sa buhay ng may buhay.